Hello, good morning. Ito, nandito na tayo sa Singapore. Nakabalik na tayo kahapon. Pasok na naman tayo. Nakaraos tayo. Nakaraos ang libing ng ating ama. Nung nagpapasalamat ako doon sa mga nag-donate, mga tumulong sa amin. At nakaraos kami ng maayos. Laking tulong, laking bagay ng mga donation. Ngayon, kukwento ko sa inyo nung ito nga, di ba, yung nanay ko nung pumanaw yung tatay ko, hindi niya alam na wala na yung asawa niya. So yun nga si tatay. Kasi yung nanay ko meron siyang dementia. So ngayon kami magkakapatid, hindi namin alam kung paano namin ipapaalam sa kanya. Kasi mamaya baka pag pinaalam namin sa kanya, may stress siya. Tapos mamaya siya naman ang magkasakit. Kaya nung umuwi ako, yung napag-usapan namin kung paano sasabihin. Kung kailangan ba sabihin, hindi ba sabihin, o sisikreto na lang, o sabihin sa kanya ng diretso, o gano'n. Yun nga, tas nung umuwi ako, galing dito sa Singapore, nalit ako ng mga kumpare ko. Tapos dumiretso na ako sa burol ng tatay ko. So pagdating ko sa airport, diretso na ako sa kasi sa Batangas City yung sa Batangas City yung burol sa funeral homes. Tapos paglapag ko, diretso na ako ng PITX. Tapos doon sa PITX, maano pala doon, ang daming tao, grabe yung medyo crowded. Hindi ko na-expect na nga pala, magbobotohan time na yun. Siguro kaya maraming tao kasi nag-uuwian ng mga probinsya. Tapos kumain muna ako doon ng siyempre paborito natin yung mga inasal bago ako dumiretso sa Batangas. Tapos nakarating ako ng Batangas City, gabi na. So dumating ako ng Grand Terminal, gabi na. Tapos nag-tricycle na lang ako papunta doon sa nalimutan ko yung pangalan ng funeral homes. Family, hindi ko matandaan. Basta na lang ako na tricycle. So yung travel kong yun, hindi ko alam kung ano yung magiging expression ko kapag nakita ko yung tatay. Pero nung pagdating ko doon, okay naman. Nung sinilip ko yung tatay ko, nakangiti naman siya. Sabi ko, parang masaya naman yung tatay ko at makaraos na siya. Yun, tapos nagbantay lang ako buong gabi. Tapos yun nga, napag-usapan namin paano papalam sa nanay yung nangyari. Tapos kinabukasan, yun, umuwi ako ng Batangas kasi gusto kong dalawin yung nanay ko. So nagpahatid ako sa pamangkin ko, nakita ko ng pamangkin ko, tapos dumaan kami sa isang fast food restaurant para ibili siya ng mga kakao. So pagdating sa Batangas, sa may baryo namin, kumain kami ng kasama yung nanay ko. Yung nanay ko, may dementia, hindi siya nakakakilala ng tao eh. Minsan dumarating yung time na hindi kanya kilala, dumarating naman na hinahanap kanya, yung gano'n. Pero parang nasa siya eh. Kumbaga para yata may level yung dementia eh. May level 1, level 2. Siya yung sa limot lang. Wala siya yung hallucination. Yung ibang may dementia, may hallucination ng kasama eh. Yung parang nai-imagine niya na may nangyayari o gano'n. Sa kanya, limot lang. Tapos bumabalik yung time na, ayun nga, na maalala ka niya, kilala ka niya. Ganun sa nanay ko. Nung dumating ako doon, nakita ko parang may nararamdaman din yung nanay ko na sakit. Nuubo siya. Hirap pag tumanda ka na, no? Ang hirap. Parang naisip ko paano kaya pag ako na, di ba? Pag ako na, hindi ko maipaliwanag eh. Paano kaya pag ako na? So, ako yung nasa kalagayan niya, sino mag-aalaga? At sinamahan na nga namin ang aming inay sa aming ama para sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Hindi man ito mag-rehisto sa kanyang utak, sa kanyang isip. Ang mahalaga ay napaabot namin ang nangyari sa aming ama. Ako nga pala po si Rick. Ako po yung bunso sa magkakapatid. Wala akong naalalang hindi maganda sa aking ama. Kasi ako yung bunso. So kalimitan sa bunso talagang napakaswerte. Maliban sa iba, siguro sa iba hindi mabuti, hindi maganda yung pero sa akin, ang experience ko kay tatay ay talagang naging tatay siya.
sa akin. Maging selfish ako sa akin. Hindi ko sasama yung mga kapatid ko. Kasi lahat sila talaga dumaan sa hirap. Pero ako, talagang kumbaga ako yung pinaka-spoiled. Ang mga kapatid ko nag-uulam ng dulong. Ako, baboy. Itong baboy. Kung anong hilingin ko, pinibigay. Nung binalita sa akin nangyari, nung una, hindi ko tanggap. Pero kasi nabalita ako from work. Nasa work ako, nung pauwi, doon ako bibigay. Nagsilbi siya talagang haligi ng tahanan sa amin. Hindi man nakatapos ng university, pero lahat kami magkakapatid. Tapos hindi naman talagang may isipin mo yung hirap nila, hirap ng tatay ko kasama ng nanay ko. Talagang hindi mo mapapantay. May miss ko ang tatay ko. Dahil pag umuwi ako, palaging nakahanda yung adobo. Pilit kong ginagaya yung luto niya, pero talagang hindi ko kaya. Iba. Iba. Pero yung mga nangyayari, may mga aral din. May mga aral din na may nawawala, pero may natututunan tayo. Katulad itong nangyari kay Lolo, hindi ko maisip, lahat nakaplan. Yung nabubuhay tayo ng masaya, katulad ko, yung timbang ko pumapayat, lumalaki, masyadong masaya. Pero pwede tayong maging masaya, pero lahat dapat nakaplano. Ba may mangyari sa atin, hindi natin alam, mahihirapan yung mga natin sa buhay. Yung kay Lolo nakaplano, talo pa ako. Ngayon na sila mga ganito, hindi ko naisip na mayroon silang mga plan. Yan ang matatanda akong Bible verse, yung Ecclesiastes 3:1-2. Parang lahat ng bagay sa mundo may katakdang panahon. May panahon ng kapanganakan, may panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aali. At ito nga, dumating na nga yung panahon ni Lolo. Tawag ko kasi sa kanya Lolo. Siguro sabi ng Panginoon, nagawa mo na yung mission mo, naging mabuti kang ama, naging mabuti kang haligi. So it's time, kumbaga time mo na para maging kapili. Sabi doon, kailangan natin tanggapin yung mga nangyayari sa ganito. Yung iiwan niyang alaala, yun na lang yung natin, magiging aral sa atin. Yung lesson na iniwan ng ating lolo, ating ama, yun dapat nating sa puso. Yun, sa lahat ng umattend po dito po sa libing ng ating ama, maraming salamat po. Sa mga nagbigay po ng tulong, maraming salamat din po. Ano po? Pagkalipas ng isang araw, ito nga bumuhos ang malakas na ulan, tahimik at wala na yung boses ng aming ama at ng aming inay. Ito naman, nakakaramdam ng sakit. Hindi namin alam kung naaalala niya ang tatay. Kakalungkot. Ngayon, napagdesisyonan namin na aming magkakapatid, lalo na yung aming panganay, sabi, dalhin namin ang aming ina sa ospital. At dahil nga sa sakit, at naka-admit ang aming inay ng ilang araw. At after few days, bumalik naman ang kanyang sigla. Dati hinang-hina, ngayon nakakalakad na, malakas na. At nakalabas din ang aming ina. Salamat sa Panginoon.